Pamamahala sa pangkabuhayan. Tama ba, sir? Economics ay? Pamamahala sa mga kabuhayan. Pamamahala sa? Pamamahala pangkabuhayan. Pamamahala sa pangkabuhayan? Yes? Ano pa? Material na pangangailangan ng lipunan. Material na pangangailangan ng lipunan. Also correct. Pero may akong hinahanap. Pag Ang limitadong pinagkukunang yaman. So, siya yung... Ay, anong spelling? Ayan. So, ang agham na naglalayong planuhin ang paggamit ng limitadong pinagkukunang yaman upang matugunan ng walang katapusan pangangailangan ng tao. Ayan. Ayan. So, management o pamamahala sa sambahayan. Households. Diba? So, di ba pag sinabi nating household, ang doon naman na lahat. Pagkain, Yes, sir. budget ng bahay, mga materialis ng bahay, di ba? Okay. Nicole. Nicole daw. Saan si Carl? Ayun, andyan na. Hi, Carl. Hello. Hello. So, yan, economics at ang lipunan. So, ang economics at ang lipunan. So, kanina, natapos na natin to, di ba? So, ang economics at ang lipunan, so, dito nakapaloob yung sinabi ko kanina na lahat ng pagkain, lahat ng materyales na pangangailangan ng lipunan o paksa ay diwa ng economics. So, lahat ng balita tungkol sa PhilHealth, pagtaas ng produkto, pagtaas ng presyo ng gulay, pagkain, ayan, nakapaloob sa economics. Pati rin yung pampublikong transportasyon, pagtaas ng presyo ng gasolina, ay nakapaloob sa economics. Nakuha? Yeah. Ayan. Opo. So, punta naman tayo sa economics bilang isang agham. So, ano ba yung agham sa English? Science. Science. So, kapag sinabing economics bilang isang agham, gaya rin ng ibang sangay ng agham, panglipunan, ay gumagamit ng scientific method or scientificong pamamaraan sa pag-aaral ng lipunan. So, mahalaga ang scientificong pamamaraan ng economics, lalong-lalo na sa paggawa ng mga desisyon. So, hindi naman bara-bara basta na merong isang problema, ang isang lipunan, ganito yung solusyon niya kaagad, di ba? Hindi tulad ng matematika na may solusyon kaagad-agad. Di ba? Pero ito, sabagay, si matematika din naman, gumagamit rin naman siya ng scientificong pamamaraan, tama? So, kailangan what is asked, what are given, what are the operations to be used. Di ba ganun ang scientificong pamamaraan ng matematika? So, ganun din siya dito sa economics natin. So, yan. Ang mga desisyon at solusyon sa mga suliraning pangkabuhayan ay dapat na nakabatay sa mga datos o impormasyon at di sa opinyon o haka-haka o chismis lamang. So, dapat nakabase siya sa totoong datos. So, sino yung mga kumukuha dyan? So, sino yung kumukuha ng mga datos? So, alam nyo ba yung census natin? So, yung mga census, PSA, yan yung mga kumukuha ng datos para makuha talaga yung tamang bilang ng populasyon ng Pilipinas, tama? So, kung gaano yung kadami nung paglaki ng kung ilan yung naipapanganak, ilan yung namamatay sa isang araw or sa isang buwan, sa isang linggo, hindi naman basta-basta na sasabihin na
Hindi mo siya haka-haka kasi, di ba? So yung pag-aaral is hindi dapat haka-haka sa economics. Kasi kapag haka-haka lang siguro. Try natin, Farrell. Kung haka-haka lang siya, Farrell. Sa tingin mo, ilan Ano ang po yun? ilan ang namamatay sa isang araw? Million. Hindi ko alam, sir. Hindi naman ako mang... Sir, 200 plus Okay. ata. O, di ba? So, hindi natin alam 1 kasi million plus. wala tayong datos. Depende na lang kung nagsisensus ka, di ba? So, kung yung mga nagsisensus, alam nila kung ilan yung namamatay at ilan yung naipapanganak. Di ba? So, yun rin yung Totoo yun, kahalagahan ng PSA natin or our Philippine Statistics Authority. Yung mga birth certificate natin. Kaya alam nila kung ilan yung ipapanganak. PSA, sir. Ilan Di ba yung nasa birth namamatay. certificate? Yes nga, yun nga. PSA. The Philippine Statistics Authority. Bakit? Yung iba, sir, iba yung ano nila. Di ba mayroon yung PSA tapos ano na yung tawag dun sa isa? NSO. National So, bakit magkaiba, sir? Parehas lang sila. Parehas lang sila. National Statistics Authority yung isa. Yun naman, Philippine Statistics Authority. Sir, anong pinagkaiba nun? Sangay rin lang siya ng PSA. Parang mas mababa lang yung NSO. Pero sino mas matimbang sa kanila ay? Mas mataas ang PSA kasi Philippine na siya. Kabuuan na siya. Ah, yun pala yun. So yan, tuloy natin. Kailangan din ang pagkalap ng tunay na sitwasyon at pamamahalaga, tama, ng mga mamamayan at hindi batay ang desisyon sa ilang makapangyarihang grupo lamang. So ang pansariling opinyon ay mahalaga, ngunit di sapat upang makabuo ng isang desisyon. Kaya kapag, di ba? For example na lang is yung ang tawag dito? Yung pagpapasara nun sa ABS-CBN. Di ba? So, ang dami nilang Utang. session. Oo Ang nga, dami sir. nilang, Dami nilang utang. hindi, ang dami nilang senators and mga, ang tawag doon? Sa marami Marakot. sila, di ba? Marami sila na nagpupulong para pag-usapan or pagdesisyonan kung dapat pa bang ituloy yung Ibabalik. prangkisa ng ABS-CBN, parang ganon. So marami, hindi lang iisang tao or iisang grupo ang nagdidesisyon sa economics natin. So that is entertainment, di ba? Yeah. Ayan. So kaya't mahalaga ang sistematikong pamamaraan or scientific method. So hindi bara-bara, hindi chismis. Okay? Naintindihan? Yes, sir. Ayan. So ayun naman kay Tulyaw, ang Tulyaw, 1990, no need na to memorize. Ang scientificong pamamaraan ay isang sistematiko o paikot na pamamaraan sa pagsagot ng isang problema na binubuo ng 5 baitang. So, merong 5 steps daw or 5 baitang. So, ang unang hakbang ay paglalahad ng problema na dapat sagutin. So, parang paggawa rin ng thesis, ano yung pinaka-first na ginagawa nyo? Statement of the Problem. or paglalahad ng problema na dapat sagutin. So, ano yung unang hakbang? Step 1? Paglalahad ng problema na dapat sagutin or statement of the problem. So, problema ay maaaring tumugon sa kakulungan sa kaalaman o sa pagpapaunlad ng isang pamamaraang ginagamit sa kasalukuyan. So, ang unang hakbang, ulitin ko ulit, paglalahad ng problema na dapat sagutin. Pangalawang hakbang or second step, pagbibigay ng hypothesis. Hypothesis. Okay. So, isang haka-haka. So, pag sinabi nating hypothesis, haka-haka mo lang siya. O, panukalang kasagutan sa problemang sinusuri ng pinag-aaralan. So, ayan. Bata ito sa mga obserbasyon. Ng isang hypothesis. Ayan. Impormasyon na makatutulong sa pagpapatunay ng hypothesis.
Ayan. So, meron naman tayong ikatlo. Ano yung ikatlo natin? Pagkatapos ng hypothesis ay nasaan na? Wala. Ayan. So, pagkatapos ng statement of the problem, meron tayong pagbibigay ng hypothesis or hypothesis. And then, pagkatapos ng hypothesis ay ang ikatlo, ay pagpapatunay o matanggap ang hypothesis. Ayan, una, problema na dapat sagutin. Pangalawa is hypothesis. And then third one is paghanap upang mapatunayan ang hypothesis or yung tinatawag natin na, what do you call this? Statement of the problem, hypothesis. Statistical treatment, parang ganon sa ano nyo. So, statistical treatment, kung ano yung mga pamamaraan na gagamitin nyo upang mapatunayan sa hypothesis. Nakuha? So, ang ikaapat naman na hakbang ay ang pagsusuri sa mga nalikom na datos at impormasyon or analysis. The statement of the problem, hypothesis, and then statistical treatment. Tapos pang-apat ay ang pagsusuri or analysis. So pagsusuri sa mga nalikom na datos at impormasyon, so inaayos ang mga ito upang lumitaw o ihalaw ang mga kasagutan or konklusyon sa problema. And then ang panglima ay ang wala. Ayan. So ang ang scientificong pag-aaral ay isang paikot na paraan na pinagmumulan ng mga kaalaman at tsoryang ginagamit sa pagpapaunlad ng ekonomiya. Ito ay sinasagawa upang makatulong sa lipunan sa pagtuklas ng mga paraan pampabuti ng antas ng kabuhayan. So, ulitin ko lang yung 5. So, paulit-ulit lang, parang umiikot lang siya. So, statement of the problem, then magbibigay ka ng hypothesis. Pagkatapos mo nagbigay ng hypothesis, kailangan mong patunayan yung statistical treatment, kung anong gagamitin mo ng pamamaraan. And then, pang-apat, analysis. And then, pang-lima is the conclusion. So, kapag nakuha mo na yung conclusion, pwede ka ulit magkaroon ng problema. So, babalik ka na naman sa step 1. Tapos, pag nasagot mo ito ulit, nagkaroon ka ng conclusion, may problema na naman. So, ganun lang siya. So, an ending siya na, paraan siya na paikot-ikot dahil every time naman nagkakaroon ng problema. Tulad ngayon, pandemic. So, ano yung pinakauna nilang ginawa? Nagbigay mo na sila ng nagkaroon na ng problema. So, kulang sa pagkain, di ba, ganyan. So, napag-desisyonan nila na magbigay ng ayuda. So, sa pagbibigay ng ayuda, nagkaroon ulit ng analysis. Ibig sabihin, yung mga hindi lahat mabibigyan, di ba? And then, nagkaroon sila conclusion, lahat na lang ng mahihirap na hindi senior citizen and so on, di ba? So, meron tayong scientificong pamamaraan sa economics upang sagot natin yung mga upang ito na lang mapagbuti pa natin ang antas ang kabuhayan. So yan mga kagamitan pantulong sa pag-aaral ng economics. So meron tayong mga ekonomista. So ang ekonomista ay ang mga tao na gumagamit o nag-aaral patungkol sa agham. Agham panlipunan. Ayan. So, ang mga kasangkapan o kagamitan ng mga ekonomista ay ang mga statistics. Ayun. So, meron tayong mga PSA, NSO, yung mga statistics.
ekwasyon o formula sa matematika, logic, o mapanuring pag-iisip na sinusuportahan ng mga datos mula sa tunay na buhay at iba pang pruweba o datos na maaaring numero o impormasyon. So there are two informations kasi, di ba? Meron tayong qualitative, meron din tayong quantitative. So pag sinabing mong quality, yun yung kung gaano katibay, quality. So kung gaano katibay yung product, ganyan. So maraming nagsabi na ganito, ganyan, ang produktong ito ay matibay. Tapos samantalang yung quantitative naman na datos ay patungkol naman sa bilang. So bilang ng produkto na nabenta. Ulitin ko lang, quantitative, bilang, quali, letter L, or yung na lang, quanti, di ba, quan, N for numbers, nabibilang, L for qualitative for L, yun naman yung hindi nabibilang. So yung mga quality ng isang produkto. Ayan. Ano ulit yun, sir? Qualitative tsaka quantitative. Kapag quan, number. Kapag L, hindi nabibilang. Or parang katibay, ganun. So ulitin ko lang yung mga kagamitan o kasangkapan. Meron yan sa activity nyo. So meron yan sa activity nyo. We have statistics, formula sa matematika, logic, at iba pang pruweba o datos na maaring numero o impormasyon. Ayan. So meron tayong 4. Ulitin ko lang. Ito yung mga kagamitan o kasangkapan ng mga ekonomista. Statistics, formula sa matematika, logic, at mga datos na maaring numero o impormasyon. Ayan. So, mahalaga ang mga kagamitang pantulong sa pag-unawa ng economics para sa mga mag-aaral na katulad ninyo. Why? So, makakatulong ang mga ito sa mas malinaw na pag-unawa sa mga konsepto at prinsipyong kailangan mong matutunan at magamit sa tunay na buhay. So, makatutulong din ito ang mga ito sa pagpapagaan ng analysis ng mga datos at impormasyon. So, for example na lang, kung walang formula sa math, kaya mo bang isolve yung problem? Hindi po. Hindi. So, kailangan, alam mo yung formula para magamit mo siya sa, para magamit mo siya at makatulong sa'yo sa pag-resolve ng problem. Ayan. So, makatutulong din ito sa pagbibigay ng prediction or yung hypothesis mo at pagbubuo ng konklusyon. So pag-aaral, try natin pag-aralan yung mga sumusunod. So una, we have the pie graph. Nakikita nyo sa inyong module, page 9. So meron tayong proportion of urban and rural population and barangay. So wait lang. May aral pa na kayong yung module? Meron yung iba. Wala pa. So wait lang. Ipapakita ko sa inyo. Ay, wala pa? Nabigay na? Meron na. Pwede mo nang ipakuha dito kay papa mo. Kunin ko mamaya. Oh, wait. Sir, kunin ko dyan mamaya. Sige. Harapan lang yung nagawa, sir. Meron ng aral pan. Tapos, ano pa yung iba, sir? Tingnan na natin kung lang mo mamaya. Mamaya tayo mag-usap. Sige, sir. Ayan. So ito yung proportion nung 2000. So, nasama ako.
Ayan. So, ito yung proportion ng urban at rural population and barangay ng Pilipinas noong 2000. So, as you can see, mas marami ang total population sa rural and mas maliit naman sa urban. Yung tignan niyo yung first na ito. Sir, di ba yung urban yun yung mod, ngayon yung parang nga to sa atin, may kurente. Yung rural yung mga wala. Di ba niya, sir? Ang rural, yan yung mga parang small munisipyo, ganyan. Yung mga walang kurente, sir, di ba? O parang baliktad. Parang bundok. And then yung total barangay naman sa Pilipinas, we have mas malaki ang rural, mas maraming barangay sa rural kaysa sa urban. Ayun, so maliit lang yung urban niya. So total population naman, mas maraming nakatira sa rural kaysa sa urban. So ganito yung datos na makikita nyo sa mga, so hindi lang naman to haka-haka, di ba? So ang source natin ay NSO. So ibig sabihin, National Statistics Authority. Ayan. So isang pangtulong sa economics ang ganitong paglalarawan ng mga konsepto. So anong tawag natin sa ano na 'yon? Sa graph na 'yon? Pie graph, tama, Jeres. So ang tawag natin na 'yon ay pie graph. So tungkol sa distribution ng populasyong rural at urban. Nakuha? So meron din tayong mga bar graph, ganyan. Pie chart, ganyan. So yun yung mga pamamaraan. Yun yung mga pamamaraan natin para maipakita ang isang datos. So, isang pantulong sa economics ang ganitong paglalarawan ng mga konsepto upang maging mas masigla. Yes, Cristel? You're raising your hand? Mapindot lang. Okay. Ayan. So, upang maging mas masigla at malinaw ang pagsusuri. So, nasaan ang mas malaking porsyento ng populasyon ng ating bansa? So sa populasyon kanina, nasaan ang pinakamalaking porsyento? Nasa rural ba o urban? Nasa? Rural. So ano pinakamaliit doon? Si urban. Samantalang sa total barangay naman, mas malaki naman ang nakatira sa? Rural. So ganun siya. So mas mabilis mo siyang malalaman kung anong mas malaki or mas maliit kapag meron ng datos na nakaganito. Ayan, so mahalagang alamin ang impormasyong iyan sapagkat ibang-ibang suliranin pang-ekonomiya ang nakabatay sa kapaligiran. So kapag meron sila nito, ibig sabihin lang, alam na nila na kunwari, mas maraming tao dun sa barangay na nasa rural. So anong gagawin nila? Kung may mga kulang sa pagkain, ganyan. Alam na nila, makakapagbigay na sila ng solusyon doon. Kasi alam na nila yung datos di ba? So kunwari, palagi kang namamatay kapag tank ka. So anong kailangan mong gawin? Magpalit ka ng fighter, gano'n. At least alam mo na yung solusyon ka agad. Or kung support ka, tulungan mo sila para makapag-rank ka, gano'n. So, tinatawag din natin, meron din tayong tinatawag na pagtaas ng produksyon at kita sa pagitan ng mga rural at urban. So, tinatawag natin siyang growth rates. Ayan. So, meron, aside from NSO at PSA, meron din tayong POPCON or Population Commission or POPCOM. Meron din tayong mga GNP,
Sino yun? Ayan. So, papakita ko lang yung pagtaas ng populasyon natin. Wait lang. Oops. Hello, sir. Sir, may na po yung signal, sorry. Ayan. So we have here growth rates of a rural and urban. So growth rates of a rural and urban. Nag-echo, sir. Ayan, ayan. Sir, nag-echo. May echo. Yes, sir. Sir. Ayan, meron na? Okay na? Opo. Ayan, so we have the growth rates of rural and urban. So ito makikita nyo yung year ng pagbabago. So from 1948 to 1960, ang rural lang natin ay 2.55 at ang urban ay 3.76. So sa taong 1970, ayan, tingnan niyo pagkakaiba, tumaas ang rural. Same pa rin ang urban. In 1970 to 1980, bumaba ang rural at tumaas naman ng urban. Diba? So 1980 to 1990, tumaas lang, ay bumaba siya pala ng 6 and tumaas na naman sa urban. Then 1990 to 1995, we have 0.3 ang growth rate, 5 naman sa urban. So as you can see, merong bumababa, merong tumataas. So hindi siya constant. So pabago-bago siya. Parami ng parami ang nasa urban. Ayan. So that is from Popcom 2001. So 2020 na ngayon. Therefore, mas malaki na naman ang population ng ating bansa. And so ayon sa konklusyong mabubuo, saan na tayo? Ayan, so ayon sa konklusyong nabuo, so mapapansin mo na ang kita at antas ng pamumuhay or growth rates ng mga puok ay nahihigitan ng kita at produksyon ng mga puok na nasa urban. So tumataas yung nasa urban, lalo. So mas maraming trabaho at mas mataas ang presyo at sweldo sa mga puok urban. Diba? Kaya mas maraming pumupunta sa urban. So sa mga tuwid, dito ay ang dahilan kung bakit nagnanais ang maraming tao na magtrabaho sa puok urban, gaya ng Kalakhang, Maynila at iba pang syudad. So nakikita kasi nila na mas marami yung growth rate or yung trabaho sa Manila kaysa dito sa mga rural. So rural yung ito may small, mga probinsya ba? Ganon. Ayan, so makikita mo bilang mag-aral na mix. Ayan, so meron din tayong mga pruweba sa ating GNP or the growth rates
Sa industrial origin naman. So makikita niyo sa modules ninyo. Ayan. Sir, lahat to nasa module, di ba? Aha. Ayan, so tandaan. So Lahat this to nasa... within, ano sa module? Yung iba kasi wala pa. So Lahat to, tandaan, ang focus o diwa sa pag-aaral ng economics ay kung paano tutugunan ang mga suliranin at pangangailangan ng mga tao sa lipunan. Kaya ito ay nabibilang sa agham panlipunan. Kasi yun nga, ang focus o diwa niya ay patungkol sa kung paano tutugunan ang mga suliranin at pangangailangan ng mga tao. So sinusuri at tinatalakay sa agham na ito ang mga suliraning pangkabuhayan. Sir, sorry po na exit. Okay lang. Lalong-lalo na ang iyong lalong-lalo na iyong mga may kinalaman sa pagpapataas ng antas ng pamumuhay ng bawat pamilya at ng buong bansa. Ayan. So bilang isang agham, gumagamit ang economics ng scientificong pamamaraan, tama? At mga kasangkapan o kagamitan tulad ng statistics, equation o formula sa matematika, logic o mapanuring pag-iisip na sinusuportahan ng mga datos o impormasyon mula sa tunay na buhay, at ikaapat, iba pang pruweba o datos na maaring numero o impormasyon. Ayan. So, yun yung mga kasangkapan natin na ginagamit sa paglikom ng datos o impormasyon upang mabuo ng matalinong konklusyon, prediksyon at rekomendasyon pang kabuhayan. Ayan. So, that is lesson 1. That is for 2 weeks na sana, pero I already explained it. So, next week, next meeting, we will be having our TLE. Diba pasok natin Yay, si TLE. TLE. Kelly! So, entrepreneur tayo. Sir, kaya TLE namin. Yes. Ang dami Well, naman. dami mo naman, sir. Sir, course. di mag-wood carving din kami, ganun, sir. Hindi. Iba naman sa inyo. Entrepreneurial sa inyo. Kasi di ba aral pan tayo? Kaya pwede kayo magbenta siguro or pabenta nyo sa mga kapitbahay nyo dyan. Ganyan. Sir, magbinta. Yes. Okay. Ibenta ko na lang sa mga babae ko, sir. Pwede. Kung ano yung pwede nyong ibenta. So, that's it for today. I hope masagutan nyo na yung activity nyo. And I will be posting this video on Edmodo. Kukunin ko na yung ano ko dyan, sir, Okay. module mamaya. Yes. So I hope you learned something. So that would be end our meeting for this day or for this week. Sir, papost niyo din to, di ba? So, paano ba yan? Paalam! Alam.